Ang mga aralin sa video na ito ay una, kaligirang pangkasaysayan ng tanka at haiku. Ikalawa, estilo ng pagkakasulat ng tanka at haiku. Ikatlo, mga halimbawa ng tanka at haiku. Ikaapat, ano nga ba ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tanka at haiku? Sa unang bahagi ng ating aralin, basahin natin at unawain ang kaligirang kasaysayan ng tanka at haiku. Sumibol ang tanka noong ika-8 siglo at ang haiku naman noong ika-15 siglo. Ito ay isang anyo ng tula na pinahahalagahan ng panitikang Hapon. Layo ng mga tulang ito na pagsamasamahin ang mga ideya at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Ang pinakaunang tanka ay kasama sa kalipulan ng mga tula na tinawag na Manyoshu o Collection of 10,000 Leaves. Antolohiya ito na naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahahayag at inaawit ng nakararami. Sa panahong lumabas ang Manyoshu, kumawala sa makapangyarihang impluwensya ng sinaunang panitikang Tsino ang mga manunulat na Hapon. Ang mga unang makatang Hapon ay sumusulat sa wikang Tsino sapagkat eksklusibo lamang ang wikang Hapon sa pagsasalita at wala pang sistema ng pagsulat sa pagitan ng ika-5 hanggang ika-8 siglo. Isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nilinang na mula sa karakter ng pagsulat ng Tsina upang ilarawan ang tunog ng Hapon. Tinawag na kana ang ponemikong karakter na ito na ang ibig sabihin ay hiram na mga pangalan. Noong panahong nakumpleto na ang Manyoshu, nagsimulang pahalagahan ng mga makatang Hapon ang wika nila sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag. Kung historikal ang pagbabatayan, ipinahahayag ng mga Hapon na ang Manyoshu ang simula ng panitikan nilang nakasulat at matatawag na sariling-sarili nila. Maiikling awitin ang ibig sabihin ng tanka na puno ng damdamin. Bawat tanka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa naman ang pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. 31 ang tiyak na bilang ng pantig na may 5 taludtod ang tradisyonal na tanka. 3 sa mga taludtod ay may tig-7 bilang ng pantig, samantalang tig-5 namang pantig ang 2 taludtod. Nagiging daan ang tanka upang magpahayag ng damdamin sa isa't isa ang nagmamahalan, lalaki at babae. Ginagamit din sa paglalaro ng mga aristocrats ang tanka, kung saan lilikha ng 3 taludtod at dudugtungan naman ng ibang tao ng 2 taludtod upang mabuo ang isang tanka, gaya nga ng naipahayag na sa unang bahagi ng tekstong ito. Noong ika-15 siglo, isinilang ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng mga Hapon. Ang bagong anyo ng tula ay tinawag na haiku. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, lumaganap ng lubos ang haiku. Binubuo ng 17 pantig na nahahati sa 3 taludturan. Ang pinakamahalaga sa haiku ay ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto. Kiro ang tawag dito o cutting sa Ingles. Ang kiro ay kahawig ng sesura sa ating panulaan. Ang kireji naman ang salitang paghihintuan o cutting word. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling 3 parirala ng bawat berso. Ang kinalalagyan ng salitang pinaghintuan ay maaaring makapagpahiwatig ng saglit na paghinto sa daloy ng kaisipan upang makapagbigay daan na mapag-isipan ang kaugnayan ng naunang berso sa sinundang berso. Maaari rin namang makapagbigay daan ito sa marangal na pagwawakas.
Ang mga salita na ginagamit ay maaaring sagisag ng isang kaisipan. Halimbawa, ang salitang kawazo ay palaka na nagpapahiwatig ng tagsibol. Ang sigure naman ay unang ulan sa pagsisimula ng taglamig. Mahalagang maunawaan ng babasa ng haiku at tanka ang kultura at paniniwala ng mga Hapon upang lubos na mahalaw ang mensaheng nakapaloob sa tula. Sa ating pagpapatuloy sa aralin, alamin natin at unawain ang estilo ng pagkakasulat ng tanka at haiku. Parehong anyo ng tula ang tanka at haiku ng mga Hapon. Maiikling awitin ang tanka na binubuo ng 31 pantig na may 5 taludtod. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod ay 7, 7, 7, 5, 5 o di kaya 5, 7, 5, 7 at 7 o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 31 pantig pa rin. Samantala ang haiku ay mas pinaikli pa sa tanka. May 17 bilang lamang ng pantig na may 3 taludtod. Sa haiku, maaaring ang hati ng pantig sa mga taludtod ay 5, 7, 5 o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 17 pa rin. Karaniwang paksa ng tanka ay pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Ang paksang ginagamit naman sa haiku ay tungkol sa kalikasan at pag-ibig. Parehong nagpapahayag ng masidhing damdamin ang tanka at haiku. Narito ang mga halimbawa ng tanka at haiku. Tingnan ang slide na nasa iyong screen at unawain ito. Paano nga ba natin malalaman o matutukoy ang bilang ng pantig sa halimbawa ng tanka? Narito ang isinulat sa wikang Filipino ni M.O. Hocson na halimbawa ng tanka. Hindi ko masasabi, iniisip mo, o aking kaibigan, sa dating lugar, bakas pa ang ligaya. Bilangin natin kung tama ang bilang ng pantig sa bawat taludtod. Sa unang taludtod, binubuo ito ng 7 dahil hin, di, ko, ma, sa bi. Ikalawang taludtod, binubuo naman ng 5 pantig dahil i, ni, sip, mo. Ikatlong taludtod, o, a, king, ka, gan. Ikaapat, sa, da, ting, lugar. At ang panghuli, bakas, pa, ang, ligaya, na binubuo ng 7 pantig. Sa kabuuan, ang halimbawa ng tanka na ating binasa at binilang ang pantig ay 31. Dumako naman tayo sa halimbawa ng haiku na sinulat ni Dutay. Bayan kong sinta, buhay ay iaalay, iyan ay tunay. Ilan nga ba ang bilang ng pantig sa bawat taludtod? Sa unang taludtod, ito ay binubuo ng 5 dahil ba, yan, kung, sinta. Sa ikalawang taludtod, ito naman ay binubuo ng 7 dahil bu, hay, ay, i, lay. At ang panghuling taludtod ay binubuo ng 5 dahil i, yan, ay, tunay. Sa kabuuan, ang halimbawa ng haiku na ating binasa ay binubuo ng 17 pantig. Marahil, mas naunawaan mo na kung paano bilangin ang pantig sa tanka at haiku. Tandaan, maaaring magkapalit-palit ang bilang ng pantig sa bawat linya o taludtod.
Ngunit kailangang tama ang kabuuan nito sa bawat saknong. Sa haiku, 17 pantig, halimbawa 755 o 575 o 557. At sa tanka naman, may 31 pantig, halimbawa 77755 o 57577 o 55777. Upang higit nating mas maunawaan ang aralin, alamin natin at unawain ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tanka at haiku. Ang pagkakaiba ng dalawa sa tanka, ito ay binubuo ng 5 linya na may sukat na 37, 25 sa kabuuang 31 pantig. Karaniwang paksa ng tanka ang pag-ibig, pagbabago at pag-iisa. Samantalang sa haiku, ito ay binubuo ng 3 linya lamang. May sukat na 575 at binubuo ng 17 pantig. Karaniwang paksa ang kalikasan at pag-ibig. Ano naman ang pagkakatulad ng dalawa? Pareho itong gumagamit ng matalinghagang pananalita. Kapwa sila pinaikling tula at ang pinapaksa nila ay parehong may pag-ibig. Kapwa may layuning magpahayag ng damdamin at parehong may sinusunod na sukat. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.